Okay, this is our third video clip, no? Dito tayo sa Romans chapter 14 verse 5 to 9, no? Romans chapter 14 verse 5 to 9, no? Verse 5 to 9, okay? Romans chapter 14 verse 5 to 9, okay? Romans chapter 14 verse 5 to 9. Hold on, okay? Okay, dito tayo sa ating Romans, no? Chapter 14 verse 5 to 9, okay? Here is the message, no? One man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind, okay? Verse 6, no? He that regarded the day regarded it unto the Lord, and he that regarded not the day to the Lord, he that not regard it, no? He that eateth to the Lord, for he gave it, no? God thanks, and he that eateth not to the Lord, he eateth not, and gave it God thanks, okay? Verse 7, no? For one of this life, no? For one of this liveth to himself, no? And no man death to himself, okay? Verse 8, no? For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Okay? Verse 9, no? For this and Christ both died and rose and received, that he might be Lord both in the dead and living. Okay? Yan ang sinasabi, okay? So, basahin natin sa mga taga-Roma, pahina 14, versikulo 5 hanggang 9, okay? Ito ang sinasabi ko, no? May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kaniyang sariling pag-iisip, okay? Excuse me, no? Sariling pag-iisip, okay? Versikulo 6, no? Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito ng Panginoon, at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon, sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos, at ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. No? Versikulo 7, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, no? At sino man ay hindi mamamatay sa kanyang sarili, no? Versikulo 8, sapagkat kung nabubuhay tayo sa Panginoon, no? Tayo'y nangabubuhay, o kung nangamatay tayo sa Panginoon, tayo'y mamamatay, kaya't mabuhay tayo o sa mamatay man tayo sa Panginoon, okay? Versikulo 9, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay, no? Dead or alive, He is our God, okay? That's the way it's trying to say here, okay? Now, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Por el Dios de la paciencia y de la consolación os di entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 6, para que unanemes, no? Para que unanemes y una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7, ¿no? Por tanto, recibios los unos y los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser servio de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas y los padres, ¿no? Versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen y Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te compensaré entre los gentiles y cantaré y tu nombre, okay? Yan yung sa Spanish, no? Romanos kapitulo 14 versikulo 5 hanggang 9, no? Now let me read another 14. Okay. Yan yun, okay? Tapos dito tayo sa ating 1 Corinthians, no? 1 Corinthians, no? Okay, 1 Corinthians chapter 14 verse 33
37, no? 1 Corinthians chapter 14, verse 33 to 37, no? For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints, no? Verse 34, let your woman keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also said the Lord. Okay? Verse 35, and if they will learn anything, let them ask their husband and at home, for it is a shame for women to speak in the church. No? Verse 36, no? What, no? Came the word of God, no, out from you, or came it unto you only, no? Verse 37, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge, no, that the things that I write unto you, you are the commandments of the Lord. Okay, yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? 1 Corinto 14, versikulo 33 hanggang 37. Sapagkat ang Diyos ay hindi kaguluhan, kundi kaguluhan, no, ng kapayapaan, no? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Okay? Versikulo 34, no? Ang mga babae ay nagsisitahimik sa mga iglesia, sapagkat siya ay walang kapahintulutang magsalita, kundi sila ay pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Okay? Versikulo 35, no? 35, no? At kung ibig nilang malamanan ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Okay? Versikulo 36, no? Anong lumabas baga mula sa inyo, ang salita ng Diyos, o sa inyo lamang dumating? Ano? Ano lumabas baga mula sa inyo, ang salita ng Diyos, no? O sa inyo lamang dumating? No? Yan ang nangyayari sa atin, no? Lumabas, hindi dumating lamang. Okay? Lumalabas, ibig sabihin pumapasok tapos lumalabas, ginagampanan, ibig sabihin, no? Sabi rito sa versikulo 36, no? Tanong, lumabas baga mula sa inyong salita ng Diyos, o sa inyo lamang dumating? Okay? Kumbaga iniisip mo lang, no? Kung hindi lumalabas. Okay? Versikulo 37, kung iniisip niyo naman na siya ay propeta o gayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Isinusulat ko, salita ng Diyos ang ibig sabihin. Okay? Now let me read God promises, no, sa ating 1 yearly calendar, June 19, no, sa God promises, no. Yung sabi, God is not the author of confusion but of peace, no, but of peace. Okay? God is not the author of confusion but of peace, no. 1 Corinthians chapter 14, verse 33 to 37 ang binasa natin, verse 32 to 37. At times God's plan will frighten you, no, or you'll be intimidated by its demands. Other times you'll be disappointed. For instance, when God tells you no, to wait or to sit tight, no, you'll want to argue, you may decide to fight, no, you might attempt to negotiate, you may become angry, but when your faith kicks in gear, none of these impulse will control you. Okay? Faith say, no, I can do this, no, I trust the Lord, no, I can do this, I trust you, Lord, I don't understand everything, but I trust you completely. Okay? Ako po hindi ko naintindihan lahat, pero nagtitiwala ako sa Kanya, no? Hindi ko alam paano gagawin, paano ko ikukumbinsi sa inyo, ipapadama sa inyo mga sinasabi kong ito, paano ko kayo mapapaginhawa, no? Mapapaalwa ng inyong kalooban, hindi ko alam. But because of Him, He teach me everything to make you calm down and free from your Holy Ghost, no? Your Holy Spirit, no? With the Holy Spirit of God, no? It said, be born again, do repentance, ask forgiveness, surrender all your sins, be born again as a truly child of God, no? To be a new child, no? When you be born in water with word, with
Spirit of God, you are a child again, no? You are a new creation, even though you're old like me, no? Imagine, that's the way it's gonna be. Magiging bata ka ulit. You're gonna start to be like a child again because you are a newborn again in the spirit, in the water, by the word of God. Not in the blood, not in the flesh, not in the meat. No? Yan ang sinasabi, okay? Now, closing prayer na po tayo, okay? O, basahin pala natin sa... tama, nabasa na natin sa Spanish, okay? So, dito tayo ngayon sa ating closing prayer na tayo, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, no? To thank you for guiding me, to teach me everything you want me to be, to spread all these good message, to touch their heart and mind, no? To wake them up, no? To come back to you, to surrender to you, no? As your child, as your children, Lord God. Gusto ko, Panginoon, maramdaman nila ang nararamdaman ko, mangyari ang nangyari sa akin sa kanila, Lord God, na kung paano kita tinanggap sa aking puso at isipan. Bagamat ako'y marami rin pinagdaanan, Panginoon, ng mga pagsubok, paghihirap, no, kapighatian, ika nga alala sa aking mga araw-araw na gawain, nagpapataranta ng aking kaloob at ng isipan, Lord. Pero sa iyo, Lord, buong pinagkakatiwala ang aking buhay at ang aking katawan sa iyo. Naway sagipin mo ang aking espiritu, kung hindi man ang aking katawan, Panginoon. Kung hindi ang aking espiritu ay mapunta sa iyong paraiso ng kalangitan, in your kingdom in heaven, with your Father's house, you as Son Jesus, our Savior, our salvation, to guide us, to save us, no? To be there in the right path, the right destiny, in the way, the truth, and the life, in the kingdom paradise of heaven, with your Father's house, in your Son Jesus, as our Savior, to guide us in our salvation, with only one Spirit, no? In truly one Spirit, one God, in Jesus Christ, in your holy mighty name, Jesus. Amen. Lord, once again, healing prayer for all those who are seeking your healing prayer. Sa kay Kuya Ramer, Lord, ipadama mo ang iyong mga salita, ipakain mo sa kanya, linisin mo siya, bigyan mo siya ng bagong kalakasan, Panginoon, sa oras na ito, na sa kanyang marinig at mapakinggan ang mga salita mo, Panginoon. Babaguhin mo siya, hahanguin mo uli siya, bibigyan mo siya ng pagkakataong mamuhay ng maayos at maganda, at hindi na siya babalik sa kanyang mga lumang bisyo o buhay, Panginoon. Ganon din si Starland Urbina, Lord God. I-touch mo kanyang isip at puso, Panginoon. Ipamulat mo sa kanya ang katotohanan. Hindi biro-biro ang iyong pangalan, Panginoon. Kung hindi katotohanan, totoong kaligtasan ng aming isip at ng aming kalooban. Sa ngalan mo, Amang Jesus, amen. Lord, healing prayer for all of us. Comfort all in the victim of wars, in the middle of wars, in your holy mighty name, Jesus. Amen and amen. Okay? Ingat po kayo. Hanggang bukas po umuli. Naway, nakapagpaalwan ako ng inyong kalooban, isip at puso ng inyong katawan, no? Maging bahay, maging church or temple, storehouse of gospel, word of God, no? Maging bahay ng Panginoon Diyos, maging simbahan, maging bodega ng kanyang mga wagas at dalisay na risalita mula sa sagradong librong Biblia, no? God bless you. Ingat po kayo.